Pero hindi kita papansinin hangga't di mo ako nakausap. Siyempre mahiyain nga ako kaya akala ng mga tao snob ako. Hindi kita papansinin. Parang, sino ka? Resting bitch face talaga ako. Pero ako kasi yung sobrang introvert, no? Hindi ko talaga kaya manghingi ng ketchup sa McDo, saka tissue. Lagi ko naman sinasabi yun na mahihain ako sa ganun. Okay, so yun. So, syempre, part rin ng mga adulting skills is personal development. So, syempre, paano tayong makaka-survive ng adulting kung hindi nagde-develop ang... Ready ka na ba for matured roles? Ready ka na ba for matured roles? This program, podcast, channel, account, vlog reimagines adult and matured ways on how to nurture, ignite, and build your passion. The Passion Show. Harangan ko naman yung pocket na fart. Harangan ko naman yung sitwatch. Ayan, so let's eat dinner. Thank you so much, Lord, for another good food that we're about to eat. Thank you po, and hope this food will strengthen us for the rest of the stuff that we need to do. All this we pray and we thank in Jesus' name, amen. Jaro. Shakes mo na. Ay, mix pala. Mekis na natin. Oh my God. Okay lang naman. So, una sigurong kailangan nating discuss na topic for personal development is goal setting. Parang ano ba yung image na gusto mo mangyari, di ba? Oo. So, for me, pag kinailing goal set, with the end in mind ako. Parang, maganda mag-plan ahead of time, but of course, kaya ahead of time, isipin mo na yung sunod sa Okay. so for example, just maging type ko sa promote, what do you need to do para ka-promote, di ba? Gusto ko mag-i-smart feed, what do you need to do? Paano mag-feed? Parang yun yung kasi okay na busy breakdown mo siya, hindi siya yung forever mo siyang ginugol. Parang this year, ito yung gagawin ko. And then you will work toward may smart way. Oo. So for us, sa community, yung smart way, ano naman yun, di ba? Specific, Measurable. attainable, Mm-hmm. realistic, Time time-bound. bound. Tapos yan smart way, kasi meron doon evaluate and re-evaluate. So para just ma-validate mo kung saan ka na. So yun yung nakakalimutan ng iba. Specific nga, like, for example, type, ng weight yung gusto mo ka-loops. Yung specific yan, Well, from 200, so mag 100 pounds, ganyan. Nasusukat mo rin sa measurable na kaya mo itong gawin. True. Hindi siya yung parang tubig na hindi mo, ano mo yun, ulit lang sa agis. Tapos, attainable na alam mo kaya, hindi yung over na hindi mo Diba na gusto kaya. mo mag-lose ng 20 kilograms agad-agad? Oo, sobrang drastic Oo. naman. Sobrang, parang anong way to achieve that? Realistic kaya ba talaga? Mamaya yung weight mo naman pala na ina-achieve, hindi na tama sa proportion ng katawan. And then, time-bound, no, kasi, yun nga yung goal, gusto mo, within that, nag-explain ito, bakit mo ako nag-explain. Pero yan still, nagawa naman, nag-lose na masaya na weight. So, time-bound naman, kasi may target ka na dito kung kailan mo ito ma-achieve. And then, evaluate nga, kasi kung na-achieve mo, bakit hindi mo na-achieve? Anong kulang? Then, re-evaluate, anong kulang, anong kailangan gawin. So, kahit sa smart goals, yun yung sabi ko na, you can divide it, na hindi naman sa end of the year mo i-check kung pinayat mo talaga yun or nalose mo yung ganong weight. Parang in January, you can do it. Nalose mo yung weight mo na 5 kilos or some pounds. In February, naka-target. Like for example naman ako sa monetization ng channels or Facebook page. So, ganun kami sa Facebook page. About to grow to 1 million. Dapat, in January, meron kang 100,000. Parang may milestone ka per Kasi hindi pwede per month. 1 million. Pwede siguro na sila mo yung algo ni Facebook or ni YouTube.
Pero step by step talaga siya baby step. Parang kami, gusto ko mag-grow ng channel. Within 3 months, magpupuso ako maraming videos. Yun ako na, Wow. in 6 months, dapat yung 2 subscribers niyan, dapat monetize na yan. Yung salon, hindi kasi ma-overwhelm ka eh. Or babagal ka kung ang target mo is end of the year. Dapat, per month, maganda ka daily Etc. eh. Oo. Daily may nagagawa ka daily, nakapag-edit ako ng Oo. Oh my God, makapag-edit na ako. Oo, ganyan. Market. Ah. And then weekly, may task. Darukin mo. Breakdown. Yes. So that hindi ka rin ma-overwhelm. Kasi mamaya na-overwhelm ka na. Tamalit ka na. Gawin. O alam mo yung nakalimutan mo, ay, hindi mo na na-track yung progress. So maganda, daily, by sites. By sites kung ba. I-show to art. Ano yung tanong? Yung ano, goal set. Goal setting ko. Ganon, hindi ako masyadong madaming New Year's achievement or goals na target. Usually, 2 to 3. Para, tulad ng sinabi mong smarter, nandun yung part na attainable. Kasi the more na marami, parang less attainable siya. So, 2 to 3 major goals yun na sinaset ko every New Year. So, pero usually, ano yan, sa sarili ko lang muna. Kasi, minsan natatakot ako sa yung sobrang nilalabas ka agad. So, ganun siya. And, I actually agree na sa goal setting, dapat maintindihan mo kung ano yung true purpose or reason mo bakit yun yung goal mo. Kasi that will be your drive. Kasi, kung ipa-plot mo yan sa buong year, di ba, kailangan within the year, sustained yung energy mo, yung passion mo, or yung effort, yung energy mo to, to pursue that goals, those goals, di ba? So ako yun. So this year, meron din ako actually this year ko, parang 2 pa lang, pero parang yung isa kasi medyo malaki. Hindi ko pa sure kung paano, pero nasa parang planning stage and collaboration to know kung ano yung mga next steps. So yun, ayun yung parang for me, goal setting. I think then, mahalaga siya sa personality development. Kasi, kapag may goal ka, it's supposedly bigger than you. Kaya nga siya goal, di ba? Alam may goal ka na, gusto ko na lang mamulube, ganyan, di ba? So, it should be something bigger than you. So, kapag ginoal mo yung something bigger than you, na-attract mo or in-stretch mo yung sarili mo to be bigger than who you are before, di ba? So, doon na-develop yung personality mo kasi you're stretching yourself. So, na-exercise ka, napapractice ka sa mga challenges na to towards what you need to do dun sa goal mo. Kaya, for me, mahalaga sa personality development itong goal and achievement setting. Sabi mo sa reason, parang always focus on your big why. Kasi doon naman siya Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Yung the biggest why that can make you cry. Yung ganun. Huh? The biggest why? Yung family yun. Malalim eh. Bakit? Siguro isa to sa pinaka-importanting aspect ng personal development, which is self-confidence, how to build your self-confidence. Ikaw ba, what can you advise sa pag-adult, di ba? Paano siya nabuboost? Actually, parang no? Kaya siguro different. Na-say ako na sobrang introvert. Hindi na most behave nga eh. Oh. Ang hiyan sa gapang bata. Parang, mahal ako dyan sa visitation yan. Nasabihin ko, sagot sa iba, sa kalubagsan. Sobrang introvert pa ako noon. Kaya slowly, syempre pag adults, hindi ka pwedeng umasa sa ibang tao. Hindi naman sila i-interviewin para matanggap ka sa work. So, kailangan mo lakasan yung loob mo. And to do that, dapat good yung else mo maganda ugali mo. Alam yun, you work on yourself. Yung to be better every day, dapat araw-araw may improvement. Tatanggapin mo yung next or critics, constructive criticism, wag mo siya itik at pinapersonasa ng tao. But sometimes kasi, yun talaga magpapabuti sa'yo. Yeah, you will become a better version of yourself. Mas magkakaroon confidence to do what you want to do. The goals na dapat mong gawin din. Kasi alam kayo mo, okay, nagawa ko na to. Ganyan. Just be sure of yourself. Then yung kinakaya-kaya mo lang, yung pali na may make you parang pinag-take mo lang. Pero maganda na, kung nagkamali ako, paano ko itatapay. You just become the better version of mas makakadagdag sa'yo sa confidence. So, ako self-confidence, grabe to kasi ito yung isa sa
na-develop ko in time na hindi ko rin na-expect na abot ako sa ganitong point ng buhay ko. Parang gano'n, from introvert na someone na nahihiya kumuha ng ketchup sa cashier, ganyan, sa mga tissue, ganyan. So, gano'n. Sobrang isang pitik mo lang parang pwedeng umalis na, ayoko na, kakainin na ako ng lupa, mga gano'n. From that version of me, parang ang dami kong na-go through na how to build yung self-confidence. Siguro isa din nga yung working out. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa working out, pero nagsimula kasi siya nga, di ba mahina yung self-confidence ko. Patpatin ako noon, tapos parang na-curious ako na, what if lang naman, di ba? Na mag-workout ako, magka-muscle ako or something like that. Sobrang what if yun before. And then, since ay nga naisip kong goal, para ma-boost yung self-confidence ko, I need to keep showing up. Kailangan gumawa ako ng way as frequent as possible how to build my muscle, how to work out. Nag-start ako sa bahay, home workout and everything until nag-try na ako sa gym, pero hindi pa rin sa gym bakal kasi na-intimidate pa ako. Nag-start ako sa mga athletic gym. And then, nung medyo confident, yun, doon na nag-sway na confident ka, nakakabuhat pala ako ng ganito, kaya ko na. So parang nagiging normal na sa akin yung environment ng gym na sabi ko, I think kaya ko nang mag-level up. Kasi parang sa athletic gym ko lang parang equipment kasi more on athletic sila. So wala yung sobrang mga mabibigat and high-end equipment. Sabi ko, baka it's time na level up na. So doon parang nabibuild na yung confidence. Diba? Parang dati takot na takot ako lumabas ng nakasando. Ngayon kulang na lang mag-topless ako. So yun parang gano'n. Diba? So, just face your fears and keep showing up doon. Kasi yung keep showing up is more of practice. The more na ina-expose mo yung sarili mo doon sa bagay na gustong-gusto mong mangyari sa'yo. Or, for example, gusto kong maging confident, keep showing up, i-practice mo ng i-practice hanggang sa nagiging normal na siya sa'yo, hindi mo na mamalayan, confident ka na pala. Parang ganon. So, ayun yung ma-advise ko sa mga adult na parang, syempre hindi naman lahat sabihin ko na mag-workout kayo, di ba? There's different kind of confidence naman. So, ang sa akin doon is build, the image na gusto nyong confident ko. Kasi, sabawa, si Rhea, gusto mo maging parang advisor sa finance, ganyan, di ba? So, paano siya maging confident doon? So, nag-aaral siya na nag-aaral, di ba? Para malaman niya na kung ano yung ituturo niya, confident siya, di ba? So, ganun sa kahit anong aspect ng buhay na gusto mo maging confident, just keep showing up and keep practicing lang yon, and then magiging confident ka talaga. Confidence naman na, hindi yung sayapang. Yeah. Confident. It's your confidence to like build yourself so that you can also help others. Kasi, paano ka mag-share kung isang turuan mo, ikaw mismo nahihiya? Di mo kaya. Alam mo yung way. Paano, siyang turuan how to improve his financial or her financial goals or yung mga ganun ba? Tapos, ikaw, timid mo, nahihiya ka mag-share. Though some people are like, nakakatulong na sila, lang, sa friends lang, family, but kasi ka magiging bigger, parang mas marami siyang community. Hindi masama na konti lang kasi saka introvert, i-build mo yung confidence. So that, yung blessing tayo din doon, yung knowledge na and wisdom na applied, hindi lang ikaw. Parang kasi, confident ka nga, madafot ka naman. May share sa atin. Pwede mag-build ka, help ka na rin ng mga tusuring mag-build. Nasa social media, di ba? Tumutulong kami sa mga tao na express na lang din na mag-grow na kanilang page, ganyan. Kasi, confident na you have results. The results na naman tayo. And, alam mo, parang maging confident na talaga. Lifestyle change. Small bra. Kasi, actually, eating habit mo, hindi naman magagawa mo. Ako, bulagsak sa pera. Paano na malalaman na nakaka-manage ka ng pera. And then, like, for example, sa social media, paano ka parang, alam mo, napaka na results na clients na gusto mo ma-close yung mga ganong bagay. Results ang hanapin. And for you to be confident, dapat meron kang data, meron kang results. Yun. Well, ayun nga. Nabusog yun. Ano ba yun? May gusto ako idagdag na, ayun. Hindi, yun rin. Sinabi ko rin na, di ba nga, yung confidence is like building the image na you want, di ba? So, usually,
I agree na lifestyle change talaga. You create a habit. For example, ako when I started working out, kine-question ako ni nanay na, "Oh, saan ka? Naggi-gym ka?" Ganyan. So, parang may mga face na gano'n na natatawa sila, naggi-gym-gym ka ba? Tapos dumating na sa point ngayon na, "Oh, di ka maggi-gym?" Gano'n na yung mga tanong nila. So, ibig sabihin, na-build ko na yung image. Kasi nga through everyday na ginagawa ko yon, na-build yung self-confidence mo, na-build na rin yung image na yun na, pag-gym si Marvin yan. So, dati ang dinadahilan ko sa work, dinadahilan ko sa gym, ay di ako pwede mag-gym kasi may work ako. Minsan ngayon sa work, sabi ko, wait lang, mag-gym muna ako. So, nagiging bumabaliktad na siya, parang ganon, in a way, kasi nga, I'm leaning towards dun sa image na gusto ko, which is to be parang confident. And in a way nga, that's the first part. Later on, we can build others kasi nga mag-share tayo ng knowledge. Alam mo before, nais ko maliit. Parang hindi dahil sulat sa ako sa pera because yung community ba, kain ako dapat may pagkain sa date ganyan. Word. I'll share what I have. Sobra kasi zero. Sagad-sagad ako si routine. Ganyan. Kasi naubos na bigay. Kakalibro. Kakalibre talaga. Parang talaga kayo siya lang. So I keep income. Sabi ko na kaya, ikaw magbabayad. Ganon. But na-notice talaga ako about finances. And alam na ng mga friends ko na may giving ako. Legit. Parang, kasi dati yun, pag nakalibre, gano'n na. Parang, mukha ba akong piso? Kasi every time na may mahawak sa akin, try kain tayo, gano'n na. So, gano'n yung brand ko before. As in, di ba nga nag-volunteer ako sa youth. So, labas talaga lahat. Pabasahi, pangkain, ganyan. Hati tayo. So, nasanay sila sa libre. So, hindi rin pala siya generous ka, but you have your limits. Lalo na kung ikaw na mismo, wala ka na rin pamasahe papunta doon, wala kang rin pangkain. Parang, oo ka naman. Pag financially, ang tawag dito, smart or inaral mo kasi, maiisip mo, oo ka naman, paano nga naman ako mas makakatulong pa ako. Nagna-negative na ako, nag-zero na ako. So, build yourself first. And then, alam mo yung mga tao, nagpa-transition niya sila na, hindi agad sila magpapalibre kasi nga alam nila, actually, nagsasave. Nag-invest to. May iba na siyang priority. True. So, in a way, change sila in a way na may inspired din sila sa'yo na ganun yung zoe nila or paano yan, gusto ka rin matuto niyan. Kasi nakita nila yung pagbabago sa lingkod. Hindi ka palalibre na, hindi ka madamot kasi you can give, pero may limitations na. So, iba talaga pag yung knowledge applied, sabi nila, yung knowledge is power, but usually it's the knowledge that's applied. Yun yung nagiging power, yung wisdom na nasa buhay mo. Hindi alam mo lang, alam mo na yan ginagawa mo pa. So yun yung pinaka nakakapag-bigay sila ng confidence. Yung ginagawa mo, yung natututunan mo. Tapos sinashare mo siya. And yung ibang tao, in a way, nakatransform sila. Dahil nakikita, alam mo na. And then, alam mo yun, out of nowhere na, paano yan? Paano ba mag-invest? Paano mag-trade? Diba? Kasi nakikita nila, ikaw mismo, yung gawa mo, hindi ikaw mismo, hindi ka na bulagsak, hindi ka na pala libre, hindi ka na pero, when they need your help, they can, lumalapit mo na sila. But you have your limits. So, alam din nila yun. Hindi ka madawat. Kakamingin nila kasi alam nga nila na iba ka na. So, yun. Hindi naman in a bad way. Pero alam nila kung ba't mo ginagawa. Okay. So, yun. Next din natin for like, paano nga yung personality develop natin is yung continuous learning. Diba? So, ano bang masabi mo about continuous learning? Napakaganda yan. Kasi, alam mo yung ibang tao or maybe ibang tao na natatapos na yung learning sa school or yung mga estudyante pa lang ngayon akala na pag-graduate na tapos na yun dahil nang mag-work na ako, but life is a learning cycle, continuous yan. Kaya dapat eternal student din tayo, hindi lagi tayong pwedeng puno, kailangan kasi may allowance, no? Laging aapaw yan and then may magre-replace ng bagong knowledge. Like sa atin, sa technology, hindi yun natin yun Oo, grabe, ang daming bagong technology. Mga Pascal, hindi mo nagagamitin yan, C-Prog. Ako nagagamit pa, pero may bago, may papalit. So, aaralin mo, kasi may iwan ka. Kung hindi mo siya inaral, gusto ko matuto ng ganito. Nag-invest na ako, I want to learn trading, ganyan. Aralin mo, ganyan. Nag-social media pages na kami. I want to learn something new, YouTube naman, or automation. So, aaralin ko yan. Kasi hindi naman ako gagali agad mag-email automation. Pwede ko siya aaralin. And usually, ang nagpapayaman or nagpapasuccessful sa isang tao, yung self-taught, yung inaral niya ng kusa.
Hindi yung inaral niya dahil kailangan niyang graduate o Oo. inaral niya dahil may grades. Oo. Pero yung inaral niya kasi gusto niya. Kasi ma-absorb niya yung lalo. Pwede siguro sa kung course mo talaga align, but if you want to learn talaga something new, ma-apply mo, ikaw yung gusto mo maging successful, paano ba to, ganyan, gusto mo maging healthy, paano ba to. Pag ikaw mismo yung nag-seek ng knowledge, no, mas mag-i-improve ka, mas mabibuild rin yung personality mo, no? Ikaw, may sasabi ka ba? Subo muna ako. Oo nga, sabi ko nga, it's Subo sumama. muna ako ha. So yun nga, you're not student of life and stuff na gusto mong patutunan, diba? So sa akin naman, siguro nga tama ka sinabi mo na yung learning mindset. Pero siguro ang gusto kong i-add doon na minsan ang ironic na ngayong tumatanda tayo, para kasi for me, magka-fuel ka nung continuous learning mindset. Parang dapat, parang isip bata ka. Kasi ba parang when we were kids, sobrang ang dami natin gustong malaman, gusto natin i-try, ang dami natin gustong gawin. So parang, for us to to learn continuously, may ganun tayong parang puso, katulad nung sa kids na sobrang curious, sobrang kasi minsan magsasawa ka, parang sabi mo nga na, hindi yung para lang for the sake na mag-aral ka, for the sake na, kasi kailangan sa training, diba? So, kung na-build mo yung curious mind, like a kid na, ay, paano kaya to? It will really help you sa pagiging adult. Kasi ang daming bago nangyayari, world is evolving, di ba? Yung mga dating alam mo dati, may not be applicable ngayon. Yung mga, naalala ko tuloy, yung mga taong takot sa online banking, kasi sabi nila, uy, baka ano yan, ganyan, di ba? Look at them, parang look at it now, na ang dami-daming advantage ng online banking. Paano kung ikaw hindi ka nasanay sa gano'n, di ba? Diba? So, gano'n. So, learn to, hindi naman siya, minsan kasi mahirap minsan hindi tayo nakaka-move on na, hindi, mas maganda pa rin yung ganito or nakakamiss yung ganito. Pero, it's a practice na stay curious and it will also help you parang madala nung agos nung mag-upgrade ka din. So, ayun. Ano nga, sa sinabi mo na, wag ma-misinterpret na, yung childish, Hindi yung, childlike. oo. Magkaiba kasi yun, di ba, that's not what you, the child is as. Yeah. So, ang childish kasi, yung immaturity. Immaturity. But yung childlike attitude, it's like yung sa goals mo, yung bata ka, gusto mo maging Superman. Ang daming ganun. Nung tumanda ka, ano nangyari? Ba't hindi? Parang nalimitahan ka. Nung bata ka kasi wala kang limit. True. You wanna be everything all at once. You wanna do that. Wala. Kasi yung mind ng ayaw ka pang gawin, magagawa ko. Yung mata siya mangarap. So, bakit paghabat sumatanda? Lumilit yung pangarap. Pinagkakasya mo sa mali sa pangarap. O, pero naman, malaki yung pangarap mo. So, why not limit? Why limit yourself? So, maganda yung maging childlike. Kasi, doon ka mag-explore. True. Pas doon mo rin ma-apply nga parang continuous learning. Oo. Ano kami, pag may bago lumabas si Facebook. Ganyan. May bago update, ganyan. Parang, okay yan ang gagawin natin. So, paano natin yung how can it help us? Anong algorithm na naman yan? Anong mangyayari? So, ganyan. So, mag-ingat ka rin. Kasi may bago. Ingat. But take mo yung side na mas mag-advantage. Pero kung hindi rin, mag-ingat ka pa rin. Yung gano'n ba? Pero nga sa online map, mag-Gcash na ako, 2010 pa lang. Diba? Diba? Parang, tapos ngayon, ang dami nang gumagamit. So, yung nauuna ka minsan, nagiging advance kasi nag-upgrade ka agad, na-adapt mo yung change. Tapos nga sa bata ganun, mahilig silang mag-explore. So, nice talaga. Okay. So, as we were saying, kapag lagi mo pinapractice yung ganun, parang nakukultivate yung growth mindset mo. Diba? Parang lagi kang yearning to learn more. So, and parang feeling ko another tip lang din, we still need to stay humble. Kasi kapag hindi ka humble, like know-it-all ka, wala ka ng space para matuto, di ba? Kasi nga, alam ko na yan, di ba? Parang gano'n. Di ba? Ako na yan, parang ganyan. So, you should parang practice humility rin for you to cultivate that growth mindset. Parang kami, kahit ako, 14 years na ako sa company ko, pero, alam mo yun, kapag kinokorek ako, it's okay, kasi nga, okay, ganun pala yun, yung learning for me. So, ang advantage nun sa akin, growth mindset, ba?
continuous learning. So, stay humble for us to cultivate that growth mindset, diba? Natin ko yun. Nag-build ko yung passion. Usually, mapapansin mo kayo, nagpa-viral na vlogs, bakang vloggers. Mm. Hindi yung parang mata lang, wala sila sa kayo sasabihin na Mm. iba, mapapasaya lang sila na iba. Ako, Mm. isa sarap panoorin, kasi nagbabalik yung Oo. yan po dati. Oo. Kasi nila panoorin. Nag-grow sila, nag-grow yung audience, no, tayo. Kami nag-grow yung page kasi yung sa mga pages tayo, inspire. So, yun, nakaka-inspire ka, nag-benefit inside. Double purpose na yan na win-win. Mm. Pero kung masaya ko, win-win-win, malahat tayo panalo. Lahat. Walang tapo. Walang magagalit, walang malifinits. Pero sila rin, audience, nag-grow, yung mga tao na inspire mo in a way, no? Hindi na ikaw yung nag-grow. Tapos, yun nga, growth mindset. Tapos nagmamature ka sa mga bagay na dapat gawin. Mga bagay na dapat hindi gawin. Hindi ko lang pala ito. So, siguro, ayun nga. So, another thing rin for us to personally develop is to know or search for our true passion and hobbies, diba? Ako, actually, kaya marami akong passion. Multi-passionate. Ayun. Parang bago ko lang natutuko sa new pero parang ito po parang I can transition from arts to music to Oo. math Oo. to finances to social media. Oo. Ano ko madaling mo hindi naman sa ma-influence. Nakaka-adapt ako. Oo. Saan mo ko ilagay. Yes, then, usually yun talaga yung hindi ako sila conflict, pero extreme yan. Sobra extreme. Pwede ako mag-soccer. Nag-football ako, nag-basketball. Nagtutugtog yung iba. Pero, alam mo yun, hindi ka pwedeng mamili eh. Kasi lahat yun nagagawa mo naman. Lahat yun, pag-usap tumutog, makatanggal ng stress, actually ka tumutog. And then, but finances, sobrang battery, hindi na siguro makahalit na maraming tao. Yan. And then, for me, hindi ko siya kailangan na shit sacrifice na isa. No? So, ito yung season ko ng about finances, then focus ko in literature, but I won't forget music. No? Pag nakakapag-serve ako, tutugtog ako, ganyan. If my time makapag-arts and crafts, gagawin ko, sports, recreation, mas dun pa kasi nag-grow. So, if you have passion for something, fight for it. Na-nurture mo siya, huwag mong sacrifice so isa dahil kailangan mo so isa. Kasi there are people who are like me na hindi naman sabay-sabayin. Pero you can do everything, not all at once. Pero Yes. pwede mo siyang gawin. May 24 hours po tayo, so bumati-hati Hindi naman pwede working, mamasta ka na, nag-train or nag-invest ka. Hindi ka na marunong tumugtog. Marunong ka na tumugtog. Pero bata ka pa yun yung ginagawa. So, syempre, parang lahat ng naging wisdom mo and yung pagkagusto mo sa passion na yun, parang gift yan ni God. So, kaya dapat parang in-nurture natin rin and i-made available rin natin for others to help, diba? So, sabi nga nila, parang ability without availability is vanity. So, kung magaling ka sa ganyan, tapos hindi mo naman sinishare or hindi mo ni-use to help others, mayabang ka lang, gaya. So, parang DGSS ka lang, galing na galing ka lang sa sarili mo. Pero kung inilet mo siya to be of purpose for others, that's really better, diba? Kasi iba yung feeling na nakaka-help sa others. So, sa akin naman, yun nga, yung mga passion natin, I think nag-originate siya talaga to whoever we are kasi nga we're individual. Pero some people have hard time knowing their passion. So just keep on trying different stuffs. That's actually magandang part, yung trying everything. And then kapag may napili ka na ay feeling ko gusto ko to, then go for it. Parang ako hindi naman ako masyadong multi-potentialite, pero medyo madami rin. Pero ang true passion ko is sa arts and creatives and everything ngayon. So, nasasabi ko na passion is one great true love. Mahirap patayin yung passion. Parang sa kahit anong aspeto, kung tatawag-tawagin ka talaga. Kasi ang lalim ng roots nun, hindi ko alam, parang individually, meron kang ganon na kahit hindi ko mapatay-patay yung passion ko dito sa arts and everything. Kahit nag-work ako, sinasama ko siya sa work. Kasi nga, part ako ng socials, creatives, postcards, and everything. So, ayun yung masasabi ko na keep searching kasi yung passion mo, ang saya niyang gamitin drive to be better, to develop and to
Yung personality mo, ma-develop siya. Like, yung passion mo, yun din yung purpose. True. Yun yung mission mo sa finances nga. Natuto ka, mission was to help others din. Sa music naman nun, kung tutug ako, I serve the Lord. Yun yung naging passion ng music ko. Arts, I don't know, arts and craft, for business, ganyan. Pagsilbi lahat. So, ayun nga, lagi siyang high purpose. Yeah. So, yun, lagi siyang high purpose. So, Ikigai. So, you just need to like, alam mo talaga kung ano talaga. And guidance. Sure. And that's how you develop your personality. So, dapat meron rin tayo as an adult time na Rest and recreation. rest and recreation. So, ayun Yes. pag-usapan naman natin as adult and matured person. Oo, favorite ko yan.